Ang galing mo talaga, Sissy. Kakagraduate ka pero nakapasok ka na sa Fubay Group, pinakamalaking kumpanya sa bansa. Naku, Sixi, kapag umasenso ka na. Huwag mo naman kaming kalilimutan, ha? Huwag kayong mag-alala. Sabi mo, kakagraduate ka. Hindi pa stable ang trabaho mo kaya di mo pa iniisip ang kasal. Pero ngayon, empleyado ka na ng malaking kumpanya. Ano na kaya tungkol sa ating dalawa? Y, Gino Shen, magpo-propose ka ba? Ala kang kahit anong dala. Baka naman gusto mong libre ka na, ONG. Wala, hindi pwede yan. Naku. Ano, to? Malaking singsing na brilyante, siguro. Mukhang magandang pag-isipan yan. Sa Pasko ngayong taon, magdala ka ng regalo sa bahay ko. Huwag kalimutan. Dapat may sinseridad. Sige, magdadala ako ng malaking regalo. Magsasadya ako. Hello, sino po ang nagbayad? IKO. Y, Sisi. Hindi ka nakikipaglaro sa kaniya. Seryoso kang pakasalan siya. Sinong nagsabing gusto ko siyang pakasalan? Hindi na mo. Bakit ko ba tinanggap ang singsing? Kusang loob naman niyang binigay yun sa akin, hindi ko siya pinilit. Saka, anong batas ba ang nagsasabi na? Kapag tinanggap ang singsing, kailangan magpakasal? Tama. Si 11 Nathan Guillon, Nazafube Group na. Aba, si Shen Zibe, hindi na bagay kay 11. Kung may inis siya dahil sa singsing na brilyante, pilitin si Sisi na magpakasal sa kanya. Ang pangit naman niya. Pero papapuntahin mo pa rin si Chen Zibay sa bahay ninyo pag bagong taon. Sasabihin ko sa'yo, ha? Gayong bagong taon, pinapahanap ko kay mama ang mga prospect para sa blindete. Papuntahin ko siya. Sabay-sabay pumili, hello, magbabayad na, maghanap tayo na maayos. Kung may mahanap talaga na okay, palitan mo siya ulit, hindi pa naman huli. Ano? Pasensya, sir, na-freeze na ang card nyo. Peki itong black card, pwede ma-freeze. Sigurado ka bang tama ang tingin mo? Hey, anong ginagawa niyo rito? Ano PA? Kung di makunwari na waiter, mahuhuli ba kita? Sabi mo, gusto mo magpanggap na pero araw-araw ginagamit ang additional card ko. Hindi SI dad. Hindi mo alam. Si Yunsi hindi mahilig sa pera pero. Parang bawat sandali na napapalapit sa kanya. Laging kailangan ng pera. Tingnan mo yung kawalang kwenta mong ugali. Wala ka man lang nakuha sa akin. Teka lang. Kayo nung babae. Saan na umabot? Itay, nag-usap na kami ni Yunsi. Sa pagkakataong ito ng bagong pupunta na kami para Mag-propose? Kailangan maghanda ng maayos. Ganito. Pumunta ka muna sa opisina ko. Kunin mo yung nakaimbak kong ala. Mamaya, ibibigay ko sa'yo ang isang bonggang regalo. Siguraduhin natin maramdaman nila ang sinseridad ng pamilya. Sige, salamat pa. Numero 237, pasok. Numero 238, maghanda na. Anong nangyayari dito? Bakit ang haba ng pila? Bagong salta ka, ano? Nagpunta pa sa blind date. Ang lete mo, pumila ka na. Tinawag na ang 230. Blind date? Sino ang may blind date? Si Chu Yangxi. Punta ka sa blind date pero di mo alam kung sino makakatagpo mo? Ano? Doon ka sa likod pumila. Peke ka sumisigaw? Konting disiplina naman. Provinciano. Ano ba ang pinagmamayabang mo? Anong numero? Ikaw na sunod. Wala akong numero. Buong numero. Kumuha ka ng numero. Tatawagin kapag ikaw na ang sunod. Sa baba. Pasok na ang numero 238. Numero 239. Maghanda. Tumabi ka nga. Nakaganyan ka pa tapos papunta sa blind date? Nakakatawa talaga. Ayusin mong sagutan, huwag ka magloko. I-check namin isa-isa mamaya. Kung walang pruweba, hindi pwede. Tanda kayo. May boyfriend SI Chu Yunshi, DBA? Ano bang pinagsasabi mo? Anong problema? Nagamali BAA kayo? Ang anak ko, kakagraduate sa college. Saan galing yung tungkol sa boyfriend?
Huwag ka nang makinig sa tsismis sa labas. Basta-basta ka na lang naniniwala. Para sa akin, ikaw na ang pinakamayaman sa bansa. Pumunta ka ba rito para sa pagpapakilala o manggulo? Kung magpapakilala ka, maghintay sa pila sa likod. Kung manggugulo ka, bago tumawag ng pulis, umalis ka. Hindi ako nandito para magpakilala at lalong hindi para manggulo. Bakit ka pimonte? Mag-propose bilang boyfriend ni Chu Yun-si ng 4 na taon, si Chu Yun-si. Ako mismo, personal, inimbitahan niya ako para May boyfriend pala si Chu Yong-si. Bakit lumabas siya sa blind date? May boyfriend na nag-blind date pa, 4 na taon ng relasyon. Grabe, ang kapal. May mali sa pamilyang ito. Nagitaw. Hindi ko narinig ang anak ko magsalita tungkol sa walang kwentang boyfriend. Pumayat, Sige na. Ahintulutan mo si Chu Yun-si na pumunta pwe. sabi sa Bakit hindi ka maghanap ng salamin at tingnan kung kleseng ganito ka lang naman? May karapatan kang lumabas kasama ang anak ko. Pumayas ka na. hindi ako magpapakabait sa iyo. Sige, AKO Alice. Wala tayong ibang choice. Tuloy na lang. Subukan mo lang. Lumabas ka. Bastos ka. Lumabas ka. Chunjibay. Tapos Kanabie ese Calico Hanemo? Chunjibay. Tapos Kanabie ese Calico Hanemo? Yun-si. Ikaw ang nagsabi sa akin na magpropose sa inyo. Ano bang ibig sabihin ng meeting na ito? Pinipilit ka ba ng pamilya mo? Sumaka-esekin. Huwag kang mag-alala. Habang nandito, AKO, walang tao ang makakapilit sa iyo na gawin ang ayaw mo. Tama na. Chunjibay. Hindi mo ba naisip na sobrang nakakasuka ang ginagawa mo? Yun-si. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ko? Chunjibay, sabi mo palagi na magiging mabuti ka sa akin. At pagkatapos, ang sinasabi mong pagiging mabuti mo sa akin, ginulo ang pag-asikaso at pinilit akong magpakasal sa'yo. Alam, MOBA, ito ang bunga ng pagod ko maghapon. Kara ng paggawa. Cloud-shi. Ang sinasabi mong kara ng paggawa ay magtago sa likod ng boyfriend mo para makipag-date sa ibang lalaki. Ibig sabihin na magtago sa likod ng boyfriend. Hindi ba kita ng imbitahan? Imbitahin. Ang imbitasyon mo talaga, napakagalang. Pwede bang magtanong? Stilisto, 87 na ako sa pila. Kailangang maghintay hanggang bukas ng umaga para makita ka. Ikaw ang dumating na let. Anong pakialam ko? Kung talagang iniisip mo ako, dapat bago sumikat ang araw, naghihintay ka na sa bahay ko. Naghihintay. Dapat bang magpasalamat na dumating ako ng late? Dahil nakita ko ang ganitong kahangahangang eksena. Pwede pala sa date, may pila. Hindi ko talaga akali. Magagawa mo pang babaan ang sarili mo ng ganito. Hey. Bawasan mo ang pananalita mo, ha? Kung hindi makapag-asawa ang anak ko, kaya mo bang panagitin yon? Chunjibay. Alam kayo. Ganito na kayo na yan. Baka hindi mo matanggap agad. Pero, harapin mo ang realidad. Yung dating ay ikaw, at maaring walang pinagkaiba. Pero na yon, iba na ang panahon ngayon. Sa ating dalawa, mayroon ng isang agwat na hindi na malalampasan. Agwat. Aminin kayo, may agwat na sa ating dalawa. Pero hindi ko ipinakita na ikinahihiya kita. Te. Nagdududa ka pa. May karapatan ka bang magduda? Huwag kang mag-astang espesyal. Ang ibig sabihin ng anak ko ay, hindi ka bagay sa kanya. Naiintindihan mo ba? Gusto kayo na marinig yan. Sino ba sa mundong ito ang babaeng hindi kayang abutin ni Chen Zibay? Chunjibay. Hindi kayo akaling ganito kakababa. Sige. Okay, ipapakita ko sa'yo ng malinaw. Kung gaano kalaki ang agwat natin. Gayong araw mismo, natanggap ko ang pagbati mula sa chairman ng Fubay Group. At higit pa, siya mismo ang nangako na AKY ipapromote. Chairman Ing Fu Bai Group. Siya pinakamayaman buong bansa, di ba? Personal na nga ko ang chairman ng promotion. Sa hinaharap, ang kinabukasan ni Chu Yun-si ay nakakasilaw. Di ka Kaya nga, ang boyfriend, walang pakiramdam. Hindi magpasikat kay Chu Yun-si, tapos nagpunta Narinig mo ang tabi Chunjibay? Nayan, hindi mo na ako kayang maabot. Kaya pala. Iyan lang pala ang dahilan. Alam MOBA, Chu Yun-si? Bagay na inaasahan mong may pagmamalaki. Sa Tinjin kayo, walang halaga. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng boladas? Gusto kong makita kung anong kleseng demonyo o halimaw ka.
Akala MOBA Matitico, sa ganitong kakayahan mo lang. Nangangahas mag-propose sa pamilya namin. Alam MOBA, kung wala kang titulo bilang boyfriend, wala kang karapatan kahit makita ako. Hindi talaga. Gusto kong marinig. Anong clase ng tao? Ang bagay sa isang diyosang tulad mo. Sige. Kung gusto mo talagang gawing nakakahiya ang sitwasyon, hindi ko na kailangang magbigay galang sa'yo. Ito SI. Zhao Gongzi. Sabihin mo ng malakas. Para tuluyan na siyang sumuko. Xiaoping. Galing SA Domestic Top Tier University. Kijibay. Graduating High School. Xiaoping. Tagapamahala ng kumpanyang pangkalakalan. Taunang sahod, 5 milyon. Kijibay. Kembay. Walang kita. Xiaoping. Ama ay tagapamahala ng pub. Ina ay director ng ospital. Kinjibay. Tama. Hindi manggagawa sa konstruksyon. Kine. Nagmamedium. Nakikarawa. Chun Jibay. Gayon naiintindihan mo na ba? Mayroon na akong si Zhao Peng, isang napakahusay na tao. Bakit ko pasasayangin ang kabataan ko sa taong katulad mo? Kaya? Ano ang balak mo? Chun Jibay. Maghiwalay na tayo. Magiwalay na tayo, Saish. Umapayag ako. Ikaw. Ganan ka nalang pumiyat? Wala ka bang gustong itanong? Wala. Simula noong naniwala ka sa walang katiyakang pangako at isinagawa mo itong pagpapakilala. Sa ating dalawa, tapos na talaga tayo. Tama ang sinabi mo. Ikaw. AKO, hindi tayo kailanman naging magkamundo. Sige. Masaya ako na napagtanto mo yan. Pero itong singsing na proposal, hindi ko isasauli sa'yo. Parang bilang kabayaran na lang. Sa mga taon ng kabataan ko. Tika. Ano na yulit pangalan mo? Chun Jibay. Tama, DBA? Dahil mukhang maayos ka naman at mabilis kumilos. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na magdemand. Sabihin kung magkano gusto mo. Tapos, ipapadala ko na lang sa'yo yung pera mula sa accounting. Ang mabait kong manugang, pera ng pamilya natin yan. Bakit napunta sa batang yon? Sinayang niya ang kabataan ng anak ko sa maraming taon. Hindi mo pa siya siningil. Tita, hindi nyo naintindihan. Sa ganitong tao, ganito lang ang tamang paraan. Kung hindi, baka magpakita siya lagi at guluhin kayo ni Yunsi. Anong gagawin natin, tama ba? Hindi na kailangan. Ang mga bagay na ipinagmamalaki nyo. Eksaktong mga bagay na hindi ko kinakailangan. Ukida mo, matigas pa rin ang ulo niya. Kung ganun kasabi mo, kung mayaman ka talaga. Bakit ang dala mo ay bagay na mukhang luma at sira? Mukhang sira talaga. Una, tingnan mo itong lumang kahon na kahoy, wala man lang tatak sa ibabaw. Kung hindi ito sira, ano? Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tinatawag na magandang alak. Kilala mo ba ito? Faitian Mautai. 71 na bakal na takip. Alis ako. Manugang. Mahal ba talaga ang alak na to? Kita kayo kasi parang gilit na gilit sila. Hindi mahal, 2 bot lang, nasa 3,000 lang siguro. 3,000? 3,000 hindi mahal. Ano yung basura na yan? Pangit, hindi bagay sa tabi ng alak na manugang ko. Pwe. Anong kinarwa mo? Tinitingnan kita, hangal ka kasi, walang alam. DBA mahal, mo ang pera? Kung ganun, dapat inalam mo ng may. Ano ba ang kwento ng alak na ito? Sandali lang. Itong alak na to, kamukha ng alak ng grupo ng Fubay na nabili nila sa halagang higit 3 milyon. Ito. Parang. Nakita ko ang bot ng alak na ito. Sa opisina ng chairman ng Fubay Group.
Alam kayo na, Chenjibay. Ikaw ang tagapagmana ng Fubay Group. Dibia. Chu Yunshi, may talino ka rin pala na kaunti. Hindi ka gaya nilang dalawa. Walang alam. Kamang-mangit. Alam ang puti. Talaga namang alam ko na ang mali ko. Balikan na tayo, PBA? Chu Yunshi, matagal ko nang sinabi sa'yo. Tapos na talaga tayo. Say. Chenjibay, talagang aktor ka na ngayon, ha? Prinsip pa ng Fubay Group. Bagay-biyay asayaw? Hindi ko talaga inakala. Nag-effort ka pa pala maghanap ng mga larawan na alak sa internet. Kung nag-effort ka lang sa tamang paraan, hindi ka sana umabot sa ganitong sitwasyon. Ay nako, Peak na packaging. Nilagyan pa ng pampabango. Malaki siguro na gastos mo, no? Chu Yunshi, hindi ko inakala at ikaw ganito rin ang iniisip mo sa akin. 4 na taon na tayong magkasama. Ganito talaga kababa ang tingin mo sa akin. may saysay pa ba ang sinasabi mo? Sige, tama na, tama na. Chenjibay. Mas mabuti pa siguro, umalis ka na lang. Pinapanga ko KOSA lahat ng ipinangako ko sa'yo. Nananatiling totoo. Pwede mo akong lapitan para tupernyan. Sige, baka naman hindi mo kayanin ang hiling ko. Kahit anong gawin mo, baka di mo masunod. Narinig mo ba? Sa todo lang. Para lang naman sa pera, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Kahit magkano, kaya bayaran. Sabihin mo lang ang presyo mo. Sige, kaya makinig ka mabuti. Isang bahay sa Star River by Sea View Villa, isang gabi ng perlas, isang set ng jade na may dugo ng dragon. At saka, 10% ng shares sa Fubay Group. 10% lang. Oy bata. Niloloko mo ba kayo? Ang villa sa Star River Bay ay hindi bababa sa 200 Ang gabi ng perlas ay higit pang nakakahalaga ng bilyon. Ang jade na may dugo ng dragon, napakahirap hanapin. Ang grupo ng Fubay ay Tinatayang bilyon-bilyon ang halaga. Ang 10% ng mga share ay nagsisimula sa trilyon. Fake it? Hindi mo ba kayang ibigay? Sa mundong ito, walang sinumang kayang ibigay iyan. Chenjibay, sobrang nakakadismaya ka talaga. Kung talagang gusto mo, hindi naman namin impossible ibigay. Pero ang ganito mong hangarin, parang wala na sa katuwiran. Hindi niya kaya ibigay. Hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Dugo ing Dragon Jade. Ito ang perlas ng walang hanggang gabi. Isang villa sa Star River Bay. Deeding shares in White Wealth Group. Paano nangyari ito? Fake it hindi? Mga bagay na hinahabol niyo hasto. Isang galaw lang ng kamay ko, akin na agad. Hindi pewid. Ikaw na parang lahat ng suot mo ay hindi abot ng 300. Paano mo kayang ibigay ang mga ganito? Imposible. Siguradong nagkataon lang at sinuwerte ka. Ma. Ang mahal ng bagay na ito. Hindi natin pwedeng basta tanggapin ito. Baka mas mabuti kung tanungin muna natin kung sino ang nagpadala. Hindi inintindi kung sino ang nagpadala. Basta kung tunay ang mga ito. Yan na ang mabuting manugang ko. Nakuha kayo. Lahat ng ito ay para sa atin. Lahat ng ito ay galing kay Ginoong Chen Fulin. Para sa sarili niyang anak. Sa MGA ali para kay Chu Yangxi, Miss Chu. Kinti. At ibiyang mahal kong anak yan? Pasensya na. Ang mga bagay na ito, ang makakatanggap lang ang pwedeng pumirma. Nandito si Chu Yungxi mismo. Ang anak ko ay nandito, lapit dito. Bilis, pirmahan ang mga ito. Itong mga kayamanan, atin na to. Yayaman na tayo ng todo nito. Siya. Hindi siya ang patangga. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya ang tatanggap.
Anong sinasabi mo? Di ba si Chen Fulin ang nagpadala? Regalo ito para kay Chuyon simula sa anak niya. Gayon, nandito ang anak kong babae at sinasabi mo hindi siya ang anak ko. Kung hindi siya, sino pa? Kailangan niya itong pirmahan. Kailangan mong pumirma. Ano? Ano? Ang ibig mo bang sabihin, mula sa batang ito ang mga bagay? Kanina lang sinabi mo. Si Chen Fulin ang nagpadala para sa anak niya. Ibig sabihin ba, asay Chen Jibay ang anak ni Chen Fulin? Uncle Yang, salamat sa hirap mo. Pero hindi ko na kailangan ang mga bagay na ito. Umalis na kayo, lahat umalis na. Sige. Mais quel engamba? Sabihan mo lang ako anytime. Hoy, huwag kayong umalis. Makagamit ng anak ko, hindi pwedeng ibalik. Pasensya na, sabi ng amo namin, lahat tukal lang ang ibalik. Tapos kayo pa. Ay naku, ayoko na mabuhay, ayoko na mabuhay. Alam ang Ayun siya. Huwag kang magpapaloko sa ganitong klaseng tao. Sa Tinjin KO. Lahat ng nangyari kanina, isang palabas lang na sinadya ni Chen Zibay. Anong ibig mong sabihin? Kung anong klaseng tao si Chen Zibay, baka iba hindi alam. Pero ikaw, yun siya. Hindi pwedeng hindi mo alam. Yun siya. Chen Zibay, 4 na taon magkasama. Napansin mo ba, kahit kaunti lang, na may palatandaan siyang anak ng pinakamayaman? Oh. Wala. Tama, DBA? Bakit kaya? Kasi ang taong iyon, mula simula hanggang dulo, talagang mahirap lang. Pare Gudam, hindi mo ako tinulungan. Yung tagapanggasawa, anong nangyari doon? Siguro kinuha sa maliit na pangkat ng drama. MGA extra lang siguro yun. Anong kwento? Tita, kung basta bumili lang sa antique market ng mga art piece, hindi naman mahirap yan. Pati na rin yung kananang ano. Dokumento ng paglilipat ng shares at titulo ng villa. Ang presyo sa pagprint, ilang sentimo lang yun. Bakit ka tumatawa, bata? Natatawa ako sa imahinasyon mo. Natatawa ako sa panlilinaw mo sa sarili. Bakit hindi mo na lang iwan ang traded company at magtrabaho sa circus? Mas may kinabukasan ka doon. Ikaw, pinapamukha mo bang payaso ako? Eri. Nazisern Kanabi, pakawalan mo na si Xiaoping. Kanina siya ang nanakit. Bakit hindi mo siya pinigilan? Inapatumbahan ko siya. Nagkukunwari ka pang mabay. Chen Zibay, huwag magpumili. Para sa kabutihan mo. Sasabihin ko sa'yo, ang pagkakakilanlan ni ay hindi mo dapat panggalingan. Wow! Kung maglakas loob kang galitin ako, kapag napuno mo ako, di mo na makikita ang araw bukas. May lakas loob kang magyabang dito. Sige, hindi kayo sangayon sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tawagan mo, tumawag ka ng tao. Ang tapang MOA. Kung talagang kaya mo, umupo ka dyan ng maayos, huwag kang tumakas. Mamaya, mapapaluhod ka sa awa. Chen Zibay, nasisiraan ka na ba ng ulo? Umalis ka na agad. Hintayin dumating ang mga tinawag ni Sa. Kapag dumating sila, hindi ka makakaalis. Ganon, BA? Mas lalo akong naging interesado. Ano bang class ng tao sa mundong ito? Kayang paluhurin ako, si Chen Zibay, magmakaawa. Uncle Wu, ako si Zhao Peng. Oh, Xiaopeng. Anong kailangan mo sa akin? Teka, huwag magsabi ng marami. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. May nang-aapi sa akin. Ano? Chen Zibay. Huwag mong sabihin na talagang iniisip mo. Ang pamilya Zhao ay umaasa sa maliit na kumpanya ng kalakalan para makontrol ang lugar na ito. Oh, ang ibig mong sabihin ay, ang pamilya niyo, Zhao, mukhang may malaking impluensya. Oh, ibig mong sabihin, ang pamilya niyo, Zhao, may malaking impluensya pa rin. Bata, sasabihin ko sa'yo. Yung kausap ko kanina sa telepono. Siya ang business director ng Fu Bei Group. Tagapamahala ng branch sa probinsya, si Wu Liu. Ang kumpanyang Penglay Trade namin. Ang dahilan kung bakit kami kumikita ng malaki ay dahil sa malaking tao na ito. Mahal. Talaga bang siya ang responsible ng division ng Fubay Group? Yunchi, hindi ko na itatago sa'yo.
Ang dahilan kung bakit ka nakapasok sa Fubay Group ay dahil sa tulong ni Uncle Wu. Ganoon pala, kaya pala ang trabaho ni Yunsi ay inirekomenda niyang Master Peng. Sabi ko nga, nung una kitang makita, ang gaan ang pakiramdam ko sa'yo. Bagay na bagay kayo ng anak namin si Yunsi. Hindi tulad ng iba diyan. Ang hilig magbida-bida tungkol sa sarili. Pati umarkila ng mga extra para magpanggap, nakakatawa talaga. Wala na, nabuking na. Hindi pa rin umaalis pagkasira ulo. Sakto. Gusto ko talagang makilala ang tinatawag na tagapanggasawa ng Fubay na branch. Pasok. Sir Zhang. Ano yung? Gusto ko sanang magpa-half day leave ngayong hapon. May lagnat kasi ang anak ko. May mukha ka pang magpa-leave? Tignan Montag nga yang ginawa Montag. Ikaw ang pumili ng supplier na yan. Honglai Trading Company BA, yun? Yung mga produkto nila. Walang pumasa sa quality check. Ni Izavala. Ha? Sir Zhang, baka naman may pagkakamali dito. Pag-akamali. Tatanggalin kita ngayon. Pwede sabihin na pagkakamali ito? Huvak, Zhang Boss. Matagal na sa kumpanya. Ang buong pamilya namin. May 60 taong gulang na nanay. May mga batang hindi pa menor de edad. Kung tatanggalin mo ako, anong kakainin ng pamilya namin? Anong inumin mo? Ano ang kakainin ng pamilya natin? Anong inumin mo? Sige na, huwag ka nang umiyak. Magmadali magpagamot sa bata. Hindi kailangan pumunta sa opisina. Samahan mo ng maayos ang bata. Sa isyu ng kalidad, hahanapin ko agad ang ibang supplier. Tara na. Sij Zhang, una kita. Zandali. Wulu. Kapag nalaman ko na may hindi tamang relasyon ka sa kumpanya ng panglay trading, hindi kita papatawarin. Tandaan Montag yan. Sigurado akong hindi gagawin ni Zhang na ganon. Zhao Jiaming. Gago talaga. Ang lakas ng loob magbigay ng ganitong klaseng bulok na produkto. Kailangan ko siyang parusahan at pagbayarin ng malaki. Kinjibay, wala ka bang haya? Itsura mong mukhang wala kang pera. Gusto mo pang makita si MRW. Bilisan at mag-ayos, umalis dito. Huwag kaming harangan, makikipagkita kami sa bisita. Walang problema, tita. Ang mga ganitong klaseng mahirap, baka hindi na nga makakilala ng mga mataas na tao tulad ni Tito Wu sa buong buhay niya. Hayaan mo siyang matuto. Malaman niya ang kaibahan ng mundo, mas maganda iyon. Mahal. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko maranasan magtrabaho sa napakalaking kumpanya gaya ng Fubay Group sa buong buhay ko. Walang inumin, Yunshi. Tayong lahat ay pamilya. Hindi dapat nag-uusap ng magkahiwalay na usapan. Tama. Pamilya Teo. Hindi dapat nag-usap ng magkahiwalay na usapan. Tignan mo, nakuha pa niyang umupo sa upuan, walang hiya. Hindi ba niya nakikita na nakatayo pa si Ginoong Xiaopeng? Anak, anong klaseng casta mo? Bakit ganyan ang pinili mong boyfriend? Parang lintang hindi natatanggal. Kahit paalisin mo, ayaw man. Kung talaga akong aalis, si MR Zhao ang unang magreklamo. Anong ibig mong sabihin? Kung aalis ako, saan mo ako ipapalit? Di ba gusto mo lang magpanggap ng mataas na status sa harap ni Yunsi para ipahiya ako? Kalokohan yan. Wala tayong galit o sama ng loob. Kung hindi mo lang paulit-ulit na kinukulit si Yunsi, hindi ko na kailangang pumatol sa taong tulad mo. Bukas ang bibig niyo sa kahirapan. Sara ang bibig sa mga taong mababa. Gusto ko lang talagang makita ang sinasabi niyong mga taong mataas. Ano ba talaga ang itsura nila? Lahat ng ito pinabawi ni Zibay. Oo. Ang batang ito, hindi ba sinabi niya na bibigyan niya ng bonggang seremonya ang girlfriend niya? Bakit? Ito pa rin kulang? Shenzong, ngayong dumating ako, parang hindi tama ang ambience. Mukhang hindi naging maganda ang proposal ng iyong master. Eksakto sa iniisip ko. Sa tingin ko, hindi talaga gusto ng dalaga si Zibay. Gusto mo bang puntahan ko ulit? Hindi na. Hayaan mo siyang matuto ng leksyon. Naman hindi magkamali sa tao sa hinaharap. Tama nga pala, babalik na ba sa bansa yung batang babae ng pamilya Luo? Oo, buka na. Ganun. Siguraduhin ipasundo si Zibay bukas para sa kanya.
Sabihin mo, ito ang pinakamahalagang bagay para sa Fubay Group natin. Pakiusap na alagaan ang anak ng pamilya Lu. Oh, Sige na, pumunta ka. siege. Kailan darating ang koneksyon? Anong oras na? Kung hindi siya dumating, alis na ako. Naku, bakit ang kulit mo? Siya ang presidente ng grupo ng Fubay. Laging busis siya. Hindi tulad mo, walang ginagawa. Dumating na siya. Wu Uncle, sa wakas dumating ka na. Ipapakilala ko sa'yo, si Chu Yunshi, girlfriend Keo, at ito si mama ni Chu Yunsi. Magandang araw, Wu General Manager. Magandang araw din, Wu General Manager. Nagtatrabaho rin ako sa Fubay Group. Saan ka biyay nakasign? Balang araw, ayayin kita magka. Ikaw rin pala nagtatrabaho sa Fubay Group. Nazira na. Ang pagpapanggap ko na responsable. Hindi yata nila malalaman. Baka sinadya ni Haopeng na tawagin ako. Nga, tignan mo, ang pagpasok ko sa trabaho sa Fubay Group, ikaw ang nag-ayos niyan. Si MR Wu araw-araw ang daming kliyenteng inaasikaso. Ang bagay mo parang, Ginawa lang ni Uncle Wu ng mabilisan. Siyempre wala iyan sa isip niya, di ba? Ganun pala, kaya't papano. Salamat pa rin, Wu Zong. Maliit na bagay lang, hindi na mahalaga. Nagulat ako, akala ko biglang naging matalino si Zhao mag-ama. Xiaopeng, sinabi mo sa telepono na may nagbuli sa'yo. Ano engineer? Hindi mo ba binanggit pangalan ko? Binanggit Keo naman, pagkatapos banggitin, naging mayabang pa siya. Sinabi niyang tagapagmana ng Fubay Group. Nasaan na yung lalaki? Nandiyan lang naman. Ang sipag mong gumalaw, bata. Siyang tao, kuya. Parang iba yung itsura ng head ng branch sa natatandaan ko. Jibay, ito nga pala ang branch manager, si Mr. Zhang. Kamusta, Mr. Chen? Sobrang bait mo, Mr. Jean. Sa kumpanya, ayaw kong masyadong malaman ng iba ang tungkol sa identity ko. Sabihin nila na sa kumpanya ako dahil sa tatay ko. Kaya tawagin niyo na lang ako, Chen Secretary, sa labas. Nakuha. Siya ba ang anak ng may-ari ng Fubay Group? Hindi ko pa siya nakikita. Paano malalaman itsura ng anak ng may-ari? Nakakainis talaga si Zhaopeng. Kung alam ka ulang na ganito. Hindi talaga ako pupunta. Mahal, sa tingin mo ba si Wu? Baka hindi niya kilala ang anak na may-ari ng Fubay Group. Hi, Paano kaya kung si Yunsi ang tanongin sa boss nila? paano kung ang batang to? Talagang prinsap ng grupo ng Fubay. Hindi natin siya kayang kalabanin. Calicohan. Uncle Wu namamahala SA Branch Office. Bukod pa doon, siya ang pinagkakatiwalaan ni Chen Fulin. Parang siya ang pangalawa sa pinakamataas, sa ilalim ng isang tao lang. Kung prinsip talaga ng Fubay Group, imposibleng di siya kilala ni Uncle Wu ko. Tama BA, Uncle? Tama, noong isang araw lang. Nakipagkainan pa ako sa prinsip ng Fubay Group. Kaitong mokong na to, pek lang talaga. Narinig MOBA, Chun Jibay? Ang pagpapanggap mong prinsip ng Fubay Group ay nabuking na. Akala mo ba dito, malayo sa syudad? Walang may alam tungkol sa Fubay Group. Kang hindi dahil kay Young Master Xiaopeng niloko siya. Isa siyang sanay na manloloko. Ang ganitong tao, dapat ikulong habang buhay. Chen Zibay, sobrang nakakadismaya ka. Tingnan mo nga ang kalagayan mo ngayon. Para lang sa kawawang pride mo, nag-hire ka pa ng aktor at nagpanggap na mayaman. Nakakadiri ka talaga. Yunsi, matagal ko nang sinabi sa'yo, si Chen Zibay, walang kwentang tao yan. Hindi siya worth ang oras at kabataan mong sinayang para sa kanya. Pero buti na lang, nagising ka rin sa wakas at tuluyan mo na siyang iniwan. Ikaw bata. Dahil may pinagsamahan pa kayo ni Yunsi, hindi na kita isusumbong sa pulis. Pero, kailangan mong mangako na hinding-hindi mo nagagawin ang ganitong panloloko. Maging tapat sa tao. Kung magagarantiya mo, ngayon ko na lang pakakawalan kita.
Nakakaliw. Talagang nakakaaliw. Dati kasi, inaisip kayo, linisin ang mga pesteng opisyal sa pamunuan ng grupo ng Fubay. Kaya, nasa ayos ko't hinihintay na linisin kayo. Hindi kayo inakala. Dumating ang sinungaling. Chinjibay. Anong sinasabi mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Sinasabi mong sinungaling si Woon, gusto mo bang mamatay ng maaga? MJ Kabatan. Sabihin mong sinungaling ako. May ebidensya ka ba? Sinabi kong sinungaling ka. Kailangan ba ng ebidensya? Sa isang banggit lang ng bibig mo't labi mo, sinasabi mong manloloko ako. Walang patunay. Sino maniniwala sa'yo? Dahil lang hindi mo pa ako nakikita. Ang mga mataas na opisyal ng grupo ng Fubay, kilala ko lahat sila. Ikaw lang ang hindi. Ikaw, hindi ko pa talaga nakita. Ikaw, manloloko, hindi mo pa ako nakita. Di ba normal lang naman yun? Tama na, Chenjiba. Gusto mo pang mas mapahiya? General Manager ng Fubay Group, Mr. Wu, humingi ng pasensya kay Marwu. Ikaw na batang walang modo. Paulit-ulit mong sinisira ang plano ng pamilya namin. Magpapatawag na ako ng pulis ngayon para hulihin ka. Hindi maaari. Itong batang ito, kahit walang ebidensya. Medyo mainit ang ulo. Pero tayo, turuan lang natin siya ng konti. Kapag nahuli siya, magkakaroon siya ng record. Tapos na ang kalahati ng buhay mo. Chenjibay, tingnan mo si Wu, ang ganda na pananaw niya. Napakabuti niya, kahit nasaktan mo siya, iniisip pa rin niya ang kapakanan mo. Natakot siyang magkamap ang kaso sa huling bahagi ng hindi ka ba nakokonsensya? Mabuti. Natatakot lang siyang lumabas ang katotohanan. Makulong ng mga pulis. Chenjibay, ikaw talaga, parang pinalutong na pato, tigas ng ulo mo. Uncle Wu, walang pakindangan. Ngayon natatawagan ko ang mga pagkukilong kita agad. Uncle Yong. Sa loob ng 5 minuto, gusto ko na ang responsableng tao sa neighboring county ay andito na agad sa lugar. Hello? Ano? Nasa kalapit na bayan si Sir ngayon. Sige, pupunta ako agad. Ha ha ha. Chenjibay, sabi ko na parang nahampas ng pinto utak mo kaninang umaga. 5 minuto daw, Sino Kabiye? Dragon King? Chenjibay, hindi ka ba nagsasawa sa kalokohan mo? Nandito mismo si Boss Gu. Sino bang tatawagin mo? Ay naku, anak. Anong kasalanan nagawa sa nakaraang buhay? Pumatol ka pa sa ganitong walang hiyaan na tao. Bakit siya ganyan? Ayoko sanang makialam dito. Pero ang kumpanya ng Fubay at ang negosyo nyo sa Penglay Trading ang daming kahinahinala. Kaya kailangan ko ng makialam. Turo naman, ang kumpanya, sa huli, mapupunta sa akin. Ang kapal ng mukha. Chenjibay. Anong oras na, buhay ka pa rin sa sarili mong mundo. Kung ikaw ang tagapagmana ng Fubay Group, kayo naman ang Jade Emperor. Ay naku, Ginoong Xiaopeng. Ang lahat ng nangyari ngayon, nakita mo naman, wala kaming kinalaman dito kahit kaunti. Matagal nang nakipaghiwalay ang anak ko sa kanya. Siya ang parang palaka. Nadikit sa amin, walang problema, tita. Hindi ba't pamilya na tayo ngayon? Oo, tama iyan. Isa tayong pamilya. Ikaw ba ang namamahala sa lugar na ito? Tama. Si Zhang Chunting, S.I. Zhang Sino siya? Kilala mo si Zhang General Manager? Uncle Wu, Sino Si Zhang Chunting, Malakas Basia? Bakit? Natatakot ka ba? Anong sinasabi mo? Bakit ako matatakot? Sino bang Zhang Shanting? Hindi ko nga siya kilala. Naku, paano niya nalaman ang pangalan ni Zhang? Huwag sabihin. Siya talaga ang batang tagapagman. Wu, huwag kang cabin ha. Magbustahan tayo, paano kung tinakat lang kita? Bakit nandito ang kotse ni Wu Liu? Oy, magpakita ka naman ng respeto. Xiaopeng, naalala ko, may asikasuhin sa bahay. Alis muna ako. Hoy Wu Uncle, hindi ka pwedeng umalis. Kapag umalis ka, hindi ba lalong lalaki ang yabang ng bata? Una, Mahal, paring makhang alagaga si Tito Wu. Baka pwede natin siyang paunahin. Nga, may kailangan akong asikasuhin. Babalik ako sa susunod. hindi,
Tito Wu, Tito Wu. Babalik na lang ako sa susunod. Hindi, Tito Wu, Tito Wu. Sino Kabiye? Mr. Chan, si Secretary Chan pala. Bakit ka nandito? Makahangganan na. Huling umalis si Wu. Ay tong si Wu. Sinasabi niya na siya ang namamahala sa sanggay ng Fu Bei Group. Ikaw ba ang inarkila ni Chen Zibay para tumulong? Mukha namang hindi ka panipaniwala. Alam mo ba kung sino ito? Wu Lu. Si Utong? Wu Lu Wu General. Tito, bakit nakaluhod? Tu m'as mis, Zhang Shanting, Zhang Général. Général NG Branche NG Fubé Group. Siya ang general ng branch. Hindi sinabi mo na ikaw ang general. Una, Wu Liu, ang lakas ng loob mo. Ikaw, isang maliit na leader lang, na nakunwari bilang tagapangasiwa ng branch. Pagpapanggap. Uncle, hindi mo ba sinabi na ikaw ang namamahala? Naloko mo kami. Boss Zhang, wala akong alam. Siya, lahat ng ito gawa niya, lahat kasalanan ng batang ito. Sumpa, wala talaga akong alam. Wu Lu. Wala kang alam? Sabi MOSA akin may lagnat ong batanayo. Ganito sinasabi mong may lagnat bata? Boss Zhang, alam kau na ponge malikaw. Patawaran niyo po ako. ayun si, paano na tong gayon? Mukhang pek si Ginoong Wu. Sige na, Wu Liu, zimulan gayon. Hindi mo na kailangang bumalik sa opisina para magtrabaho. Huwag naman, Ginoong Zhang. Ang tagal ko nang nakasama kayo. Wala akong malaking na-achieve, pero maaming hirap akong pinagdaanan. At kung wala akong hirap, pagod meron. Oy, Ginoong Zhang. Tama ang sinabi ni Ginoong Wu. Ganitong pakikitungo mo sa kanya, medyo hindi yata maganda. Ginoong Chen, ibig niyong sabihin ay, I check transaction history, Ginoong Wu, mas bigyang pansin ang mga kaugnay na transaksyon ng kumpanyang Penglay Trading. General Manager NG Penglai Trading. Si Mr. Zhang, hindi mo pa yata alam. Si MR Wu ang dumating ngayong araw sa kumpanyang Penglay Trading. Binigyang din na ipatawa. Ako. Sila. Ayos. Sabi ko, ang produkto ng Penglay Trade Company, ang pangit ng kalidad. Paano pa nakapasok sa supply chain ng aming Fubei Group? Chen ME, huwag kang mag-alala. Itong bagay na ito, siguradong ayusin ko para sa iyo. Ziege. Zhang Tsong, Yung bagay na ito dito, ikaw na ang bahala sa pag-asikaso. wala kang dapat alalahanin. Alam mo na, puti. AKO. Halos nalamutan kita. Hindi mo palam, DBA, ang trabaho mo sa Fubei Group, ako ang nag-ayos nun. Hindi mo palam, DBA, ang trabaho mo sa Fubei Group, ako ang nag-ayos nun. Ngayong ganap na tayong tapos na. Bakit hindi na lang tayo maghiwalay ng maayos? Yung bot ng pulang alak. Hindi mo na kailangang bayaran. Miss Chu, pasensya na. Dahil sa pagbabago sa negosyo, tinanggal ka na ng Fubei Group. Sana maging masaya ang buhay mo. Tapos na. Lahat tapos na. Wala na akong kahit ano. Wu Lu. Maghanda ka ng makulong. Sasampahan ng kaso ng pandambong. Izazakdal kita. Oy, anak, anong nangyari? Parang walang gana. Oo nga. Nasaktan ka sa pag-ibig? Tawagin ko yung babaeng yon, tiyak babalik siya sa kumpanya. Subukan mo lang. Kapag tinawag mo ulit ang babaeng yon, dudurugin ko ang kumpanya. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa anak ko. Mahal, nakbibiro lang naman ako. Tama na, Itay, wag mo na akong asarin. Alam ko na ang mali ko. Tama ka naman. Alam mo, tatalaga.
Di talagang makakalaban sa pera. Naku, huwag mo namang sabihin ng ganyan ka-absolute. Tignan mo kami ng nanay mo. Noong nagsisimula pa lang kami. Wala din kami. Ngayon, masaya at nagmamahalan pa rin kami, di ba? Oo naman, anak. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang daming mababait na babae diyan. Sa ganda ng kalagayan mo, anak, sinong babae ang hindi mo makukuha? Sige ma. Naiintindihan ko na. Ha! Naisip ko na ng tama. Gusto kong matutunan kunin pamamahala ng kumpanya para matulungan ka mabawasan ang bigat ng trabaho. Gusto kong matutong kunin ang kumpanya para tulungan kayong magbawas ng pressure. Sa pamamagitan nito, lumaki na rin ang anak ko. Maganda, yan. Ganito na lang. Simulan bilang sekretarya. Matuto, makinig at manood. Sige, Meng Yong. Mrs. Chun, Mr. Chun, Chairman Chun, Miss Liu. Kakababa lang nila ng eroplano. Ay naku. Tingnan mo, sa sobrang busi ko, nakalimutan ko tuloy. anak, hindi ba dapat? Magsisimula bilang sekretarya, umalis. Salubungin si MS Lu. Sige, Mag-ingat ka sa daan. Sabi ka o, Lauche, grabe ka naman. Kakabrek lang ng anak mo. Pinag-utusan mo na agad siya. Azawa. Ano bang utos yan? Si Miss Lu ay mula sa Lu Group. Napakahusay niya. At kasing edad ng ating anak, tulad ng anak natin. Kaya naman binibigyan ko sila ng pagkakataon. Anak, dapat mong gamitin ng maayos ang pagkakataong ito. sino ba talaga itong Miss Luo? Ako pa ang kailangang maghatid. Ano BA? Hindi BA, sapat ang aiding Fubay Group? Kailangan pang tumingin sa reaksyon ng iba. Mukhang hindi mawawala ang kumpanya dahil sa akin. Ano tong financial report? Paliwanag mo sa akin. Kalma lang, Sherman. Sumusumpa ako. Talagang pinahinga ko ang lahat ng empleyado ng maayos. Pero mahirap ang kalagayan ngayon. Takot silang matanggal sa trabaho. Kaya patuloy pa rin silang palihim na nagtatrabaho. Kaya ang ulat ng kita ngayong taon sobrang taas na naman. Aba, yang. Aba, yang. Taon-taon napakahusay ng ulat ng kita. Tuwing meeting, humaharap ako sa kilalang negosyante ng bansa. Akyat sa entablado bilang modelo. Gagawa ng EET, magbibigay ng talumpati, at tatanggap ng pangal. Wala na oras para sa sarili ko. Ang hirap, nakakapagod na. Sinasabi ko sa'yo, kung napakahusay pa rin ang ulat ng kita sa susunod na taon, umalis ka na agad. Ginong Ten, o. Zeno, 2? Sino ang naninira sa akin sa likod? Siguradong siyang yon. Kailangan ko siyang tawagin pabalik, bulyawan ko ulit. Yang. Bakit siya? Hindi niya ako nakita. Shenibe. Ikaw ang talaga. Ang sakto naman. Ngayon, hanapin ko ang isang estudyante para sumagot ng tanong. Magaling, hayaan ang babaeng estudyante na ito ang sumagot. Hey Naku, Guysing. tinatawag ka ng guro para sumagot ng tanong. Roa, Shwero. Lumayas ka sa simbahan ko. Sa kles ko, bawal ang mga estudyanteng naninigarilyo.
Ange Galing. Hindi ako kumbinsido. Hoy, tika, anong ginagawa mo? May super mahalagang bagay akong gagawin ngayon. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Lumaba ka na, dali. Natandiyan mo ba? Ang taong sa serbisyuhan mo, ako yon. Ha? Ikaw assign Miss Luo? Hindi masama, Shenzibe. Ikaw, nakapasok ka pa sa malaking kumpanyang Diana Fubay Group. Dito ka muna magpahinga. Kukuha lang ako ng tubig para. Osige, bilisan mo. Xiaobe. Oh, ang bilis mo naman dumating. Nakuha mo na ba siya? Nakuha kayo na. Bakit parang galit ka, PRin? Anak, kilala mo ba si Miss Luo? Sabi kayo, Tari, sino asay Luo Schwero? Kailangan ba makipag-cooperate tayo sa kanya? Ah, anak. Ang Luo Group ay mayroong pinaka-advanced na AI algorithm sa buong mundo. At yun ang kailangan ng grupo natin. Ano bang problema? Ah, wala na, ayos lang. Jinung Shen. Mang Yang. Ang gulo naman nito, hindi man lang maayos. Pumasok na walang katok. Jinung Shen. Hindi maganda ang usapan namin ni GNG, Luo. Ano NG nangyari? Gusto ni GNG, Luo na ang anak niyo mismo ang makipag-ayos. Kung hindi, wala silang balak makipag-cooperate. Ano? Anak, tingnan mo, ganitong sitwasyon ngayon. Pasensyahan muna tayo. Yung grupo ng Luo, sila ang talagang kailangan natin para makipagkasundo. Napakahalaga nila para sa atin. Ikaw lang ang makakagawa ng paraan para iligtas ang kumpanya. Hindi AKO papunta. Sige na. Kung ayaw mo, hindi na kita pipilitin, anak. O siya. Oh Yang Hey. Sa grupo, ay announce niyo ang pagkabangko. Tapos, maghanda ng mga kumot, mga gamit panghugas ng sarili, at maghanda ng 2 pairs ng posas. Maghanda sa kulungan. Hindi, send ano bang sinasabi ang Kalungan? Gino. Hindi na iyo po alam. Ang kumpanya natin, taon-taon nalulugi, baon na sa utang. Kung walang kooperasyon na to, tayo eh. Si. Papunta na AKO, okay na BA? Papunta na AKO, okay na BA? Opo, Gino. Dito po. Anak, kaya mo? Yan. Sir, kaya mo yan. Talagang pinablanuhan niyo ako. Sir, Laban. Mang Yang. Medyo ang acting mo. Kailangan mong matuto maging kalmado gaya ko. Matuto ke boss. Sijna Bata ka PA, makipagtagisan sa tatay mo, kulang ka PA. Chenji Bai? Pasalamatan Montag ang lula mo, itong del, di ko ibibigay sa iba, para sa iyo. Siguradong kamawaking kita. O sige, maghang kailangin kayon ge. Magpasalamat ng maayos sa'yo. Kung ganun, gustong-gusto mong pasalamatan ako. Sekto. Hatid mo ako pabalik sa hotel. Oh, sige, dapat lang naman. Tara. Oh, bagahe. Parang pakiramdam ko. Hindi ka masaya na tinutulungan kita. Ay naku, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Noon, hindi ko talaga sinasadya na asarin ka. Sumali pala na tinunanggan kita. Kagat ng aso kay Aldongbin. Maganga ka, Zibe. Shira, Ao's calling BA? Ayos naman ako, muntik na akong matakot kanina. Shenzibe, bumaba ka dito. Zhao Hong. Anong ginagawa mo rito?
Chen Zibay, ilang araw lang nawala, may bago ka na namang girlfriend. Ha? At napakaganda pa niya. Hindi kayo maintindihan. Ang dami ng maganda sa mundo. Bakit kailangang umikot lahat sa'yo? Anong karapatan mo? Yunchi, Keo, Xiaopeng, mas mabuti siguro magkaroon tayo ng agwat. Yunchi. Anong ibig mong sabihin? Dati kasi, hindi ko naiintindihan. Akala ko isa si Zibay, pero sa tingin ko, mas pek at mapagkunwari ka kaysa sa kanya. Ang trabaho ko. Hindi mo naman talaga inasikaso. Ang lakas ng loob mong pumunta. Mukhang napakabait ko sa'yo noong huli. Binigyan kita ng chance bumalik. Nagpapanggap ka pa rin sa harap ko. Sasabihin ko sa'yo, matagal ko nang alam ang totoo. Isa ka lang namang maliit na sekretaryo ng Fubay Group. Kala mo import anti-ka? Sekretarya, Chun Xiao O. Chen M.E. ganito ang pag-aintindi mo, tak? Hindi ba? Si Wuliu ay manloloko, sakto na nahuli mo siya. Inisip mo na ikaf ang tagapagmana ng Fubay Group. Kaya, ano na yun? May hawak kang lumang pamalo ngayon. Pumunta dito para magiganchi. Tama naman. Dahil, dyan sa'yo. Naputol ang kontrata ng Rich White Group sa Penglay Trading. Ang MGO produkto na kaimbok at nalulugi kami na. Mahigit 5, dapat pasalamatan mo pa ako. Tinulungan kitang mahulian. Kung hindi, masasayang lang ang pera mo, tak? Ano kabiye, walang kwenta sa kahit ano. Walang posisyon ang mas mahalaga kaysa sa halaga ng kontrata. Sige na, ayoko nang mag-aksaya ng oras sa'yo. Ikaw ang sekretarya ni Chen Fulin. Meron kang 2 pagpipilian ngayon. Essay. Bayaran 50 milyong pagkatalo sa Penglay. 50 milyon na denyos. Kaya. Hayaan ang Fubay Group na magpatuloy na makipagtulungan sa Penglay Trade Company. Ay tama pala. May isa pang pagpipilian ka ngayon. Hayaan mo ang babaeng to sa tabi mo. Samahan ako ng 1 buwan. Ano sa tingin mo? Paano kung sabihin ko? Hindi? Ha? Hindi. Gusto ko ang buhay mo. Magingyak ka, Jibay. Schwero. Schwero. Sayang naman. Ang ganda ng dalaga. Plano ko pa sanang mag-enjoy ng husto. Schwero. Zhao Peng. Ikaw ang may gusto nito. Anoing balik mo? Snow. Huwag kang magkano-ano. Halika, halika Snow. Doktor, kumusta na siya? Butineatid siya agad. Ligtas na siya, magigising na siya ngayon. Salamat. Hello? Anak. Ikaw ba kagabi ang nanakit sa isang taong ang pangalan ay Zhaopeng? Pa, paano nyo nalaman? Tumawag sa pulis yung tatay. Nandito na ang mga pulis. Ano? Ano? Ang kapal niya ng mukha para siya naman ang naunang nanunto. Mauna ka na sa presinto para iwan mo na sa akin ang natitira. Sige, kayo na. Ito ang pamilya ng biktima. Kausapin mo siya ng maayos. Subukan mong ayusin sa pag-uusap. Ang aga mo namang dumating. Gising na ba ang anak mo? Oy, bata. Ikaf nga. Binugbog mo ang anak ko. Hininto montag zia esada. Sinaktan mo ang kaibigan ko. Hindi ko siya pinatay. Swerpa na siya na buhay. Kalokohan. Sabi mo anak ko ang nanakit sa kaibigan mo. Anong ebidensya? Paano mo mapapatunayan na anak ko ang nanakit?
Nasaan ang sinaktan? Sabihin mo sa kanya, mag-report din siya sa pulis. Nasaan ang sinaktan? Sabihin sa kanya, mag-report din sa pulis. Walang problema. Kapag nagising ang kaibigan ko, magpapatawag siya ng pulis. Huwag kang magmadali. Ang problema lang, baka hindi mo na maabutan ang araw na yan. Nayon, Sisiguraduhin kong makulong ka habang buhay. Toda na, kung ano ang EMA, ganun din ang niya. Nayon KO lang na tayo. Kung bakit si Zhao Peng ay ganyan ang ugali. Zinazabi ka o sayo, pinata. May lakas ng loob kang galawin ang anak ko. Sigurado akong pagbabayaran mo yan. Sige, Anak, punta tayo sa presinto. Yung nanakit sayo, nandito na siya. Itong bagay na to, hinding-hindi tayo makikipag-ayos. talaga BA? Mabuti pa panatilihin mo ang ganyang itsura. Kung hindi, kapag nagmakaawa ka sa akin, hindi kita kaawaan. Huwag kang masyadong mayabang. Alam ko ang iniisip mo. Inisip mo PA na darating si Chen Fulin para iligtas ka? Huwag ka nang umasa. Isa ka lang maliit na sekretarya sa tabi ni Chen Fulin. Si Chen Fulin, hindi talaga siya lalabas para protektahan ka. Gano NBA? Ipaano kung si Chen Fulin talaga ang dumating? Gino, kung talagang gusto ni Chen Fulin na protektahan ka, sa kakayanan niya, hindi ka dapat nandito ngayon. Isa lang ang posibilidad. Iniwan ka na talaga ni Chen Fulin. Malay mo, baka may nahanap na siyang bagong sekretarya na papali sa'yo. Huwag kang magmadali magbigay ng konklusyon. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng sekretaryang maasahan. Sinasabi KO lang, kung baka mamaya ang tawag ni Chen Fulin. Mapunta na sa'yo. Tawag mapunta sa akin? Akala mo talagang prinsip ka ng Fubay Group? Ngayon sinasabi ko na ito. Huwag na nating sabihin ang tawag mapunta sa akin. Kahit si Chen Fulin ay pumunta dito. Hindi ako papayag sa kasunduan. Nago. Kain at tulog ko nasira. Sabi nila tumanda daw ako ng ilang taon. Naku, ang pakeo, eri. Yun si. Akala MOBA mabuting tao aside chinj tingnan MOAKO. Paano ko nakuha ang mga sugat na to? Kay Chinji Bayan. Para protektahan ang maliit na kasintahan. Pinalo niya ako sa ulo at katawan mo. Tingnan ito. Imposible. Hindi ka na nasajibay. Yunchi. Bakit kita lalakahin? Kaunting araw pa lang ang lumipas. Si Chen Zibay may nahanap na namang babae. Yunchi. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Bakit mo siya iniisip ng ganyan? Ay naku Yunchi. Sumama ka sa akin. Punta tayo sa istasyon ng pulis. Toto BA talaga? Malalaman natin agad. Ay naku. Anik. Sumama ka na lang sa kanya. Kung sakali. Kapag talagang tinarget si Chen Zibay ng pamilya Zhao. Pagharap MOK Xiaopeng. Gumawa ka ng magandang Makakakonect sa pamilya Zhao. Kung mas mahusay si Chen Zibay, Magpanggap ka sa harap niya, umiyak, magmakaawa na patawarin kanya. Tutal nitong mga araw. Hindi ka nakipagkita sa kanya, di ba? Sakto, samantalahin mo ang pagkakataon na to at magharap kayo. Hajinoong Peng. Hindi. Pumayag na sumama sa'yo, Toto BA. Ang galing. Shinji Bai. Ngayong araw, titiyak Wala kang mapupuntahan kahit saan mang sulok ng mundong ito. hindi ko talaga akalain. Ikaw at ang anak mong si Zhao Peng pareho kayong bobo. Hinahatak lang kita na ngayon din sabihin sa pulis na tayo'y nagkaayos na. At saka sabihin mo Sa anak mong si Zhao Peng. na kapag nakita ako, umiwas na lang. Tapos na tong usapan. Kung hindi, huling pagkakaayos. Hindi ko gusto. Kalokohan. Yung anak ko ang nasaktan, kahit ako hindi ko siya pinapalo, pero ikaw ginanon mo siya, tapos ako pa magpapakaayos? Hindi mari. Wala nang dapat pag-usapan. Imposible. Naintindihan. Kalahating oras. Ano? Pagkatapos ng kalahating oras, ikaw at ang anak mong si Zhao Peng, magkakasama kayo sa kulungan. Pagkatapos ng kalahating oras, ikaw at ang anak mong si Zhao Peng, parehong magtatapos sa kulungan.
Ha ha ha. Ang tapang mo talaga, Sig. Ngayon maghihintay ako dito. Sa loob ng kalahating oras. Tingnan pagkatapos ng kalahating oras. Kung sino talaga ang mapupunta sa kulungan. Ama, Zhibay, huwag mo akong pagkakamalan. Wala kang ano kay Xiaopeng. Siya ang nagsabi na nandito ka, kaya ako pumunta. Oy! Mukhang maayos ang balot ng ulo ni Peng. Sinong doktor ang gumawa? I refer MOSA. Chen Jibay. huwag kang magpasobra. Ayaw mo ngang I refer. Huwag mo na akong sigawan. Chen Jibay, wala ka bang respeto sa batas? Sa pag-ugali mong to, sisiguraduhin kong maparusahan ka ng husto. Ang natitirang bahagi ng buhay mo, gugugulin mo sa kulungan. Hindi kaya, Tito. Si Zhibay ang bata niya. Kung ipakukulong mo siya, mawawala ang buong kinabukasan niya. Uy, Yunhe. Bakit pumapanig ka sa tao ngayong oras? Zhao Peng. Kasi naman, Ako at si Zhibay. Nagkaroon kami ng 4 na taong relasyon. Masyado kang mabait. Hanggang ngayon inisip Ang 4 na taon ninyong pagsasama. Pero siya? Nakikipaglandian agad sa ibang babae. ang ganitong tao, hindi karapat-dapat sa'yo. Imposible. Hindi si Zhibay. Nagamali ka. Hindi ka niya niloko. May bago na talaga akong girlfriend. At ang dahilan ng pagpunta ko dito ngayon ay para ipaglaban ang karapatan ng girlfriend ko. Karapatan? Ang karapatan ay mga patakaran na itinatakda ng malakas para sa mahina. Tatay ko presidente ng malaking trading group. Ikaw naman. Isang pangkaraniwang sekretarya. S.A. Kaleng. Also ni Chen Fulin sa Tabinaya. ISA Kaleng si Chen. Isang aso na nasa paligid niya. akala mo ba talaga na isa kang mahalagang tao? Jibay, Magsorry ka kay Xiaopeng, magpakumbaba ka. Ako na ang hihingi ng tawad para sa'yo, baka sakaling pagbigyan ka niya. Kung ang paghingi ng tawad ay sapat. Hindi tayo nandito na yan. Xiaopeng. Anong balak mong gawin? Sige. Dahil sinabi na ni Yun si Yan, Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Basta't ngayong araw. lumuhod at magbigay ng 3 tunog ng pagbati. Dumaan ka sa ilalim ng pantalon ko. Papalimutan ko na ang lahat. Ano sa tingin mo? Zhao, Tumahimik ka. Chu Yunshi. Ngayon, binigyan na kita ng sapat na dangal. Huwag kang masyadong magpalaki ng ulo. Anong klaseng alam mo naman siguro yan? Anong karapatan makapasok sa pamilya namin, ang pamilya Zha? Hindi ba dahil medyo maganda ka lang? Akala mo kung sino kang mahalaga? Zhao Peng. Paano nagawang sabihin yan? Umiyak ka sa ibang lugar. O ano, Chunjibay? Pag-isipan mo muna. O ano na, Chunjibay? Pag-isipan mo ulit. Sige puwit. Sabihin mo nga, unahin ko bang maglagay? O unahin ko bang magpatama? Nikita MOBA? Nadakat siya. Hindi naman pala tenga ang batong to. alam pa rin niya kung kailan atras para mabuhay. Chen Jibay. Dumating rin ang araw mo. Sige na. Ngayon. Dumaan ka sa ilalim ng pantalon ko. Tapos magmano ka sa akin ng 3 beses. Palalayan na kita agad. Sige. Ikiaway susigad. Bata, anong tinutulala mo diyan? Bilis, tulungan mo akong tumayo. Chun Jibay ikaw. Sabukin mo, kaya mo ba akong suntukin dito? Hindi kita titigilan ngayon. Pag hindi, babaliktarin ko na ang apelyido ko. Police. Nathan, Baka mas maganda kung sagutin muna itong tawag. Ano kung may pagbabago ang sitwasyon?
Tumahimik, turn. Pa, sino ang tumawag? Bata. May layman ka, hindi kayo akalain. Talagang pinatawag ako ni Chen Fulin ng personal. Sagutin mo na ang tawag. Baka sakali. Ang tawag na ito ang magbibigay ng pag-asa sa pamilya Zhao. Zhao Juming ba ito? Ako si Chen Fulin. Chen, pres. Ako nga. 3 minuto ang nakalipas, Penglay Trade Company mo. Naakwire ka o na? Simula ngayon, hindi ka na chairman ng Penglay Trade Company. Chen, pres. Gagawin mo ba ito para sa isang sekretarya at haharap sa pamilya Zhao? Todo laban? Mukhang hindi ka pa karapat-dapat. Mr. Chan. Anong sinabi ni Chen Fuln, Dad? Ay, Penglay binili na ni Chen Fuln. Simulan gayon, ang pamilya namin, walang-wala na. Ha? Ano? Simulan gayon, ang pamilya namin, wala na akong natira. Ah. Ano? Hindi. Para lang sa isang sekretarya. May sira ang utak ni Chen Fulin. Si Chen Fulin, nagpaugnay sa negosyo ng maraming taon. Kilala bilang malupit at walang awa. Hindi siya gagawa ng ganitong kalaking kilos. Dahil lang sa isang sekretarya. Ikaf. Zino ka ba talaga? Jinu Zhao. Hindi mo ba nasabi kanina? Isa lang akong maliit na sekretarya. Tungkol kay Chen Fulin, bakit niya ginawa yon? Tanungin mo siya mismo. Tari. Anong gagawin natin ngayon? Tatawag pa ba ako ng tao? Sandali lang. Itay. Kakatama ko lang ng isang sipa kanina. Ano ba't umiyak ka? Isang zipa lang naman, Hindi ka naman magkakakulang ng laman. hindi pa natin alam. Kung gaano kalaking kaya Para sa batang to. Hindi pa natin dapat basta-basta kikilos ngayon. Ah, ito pala ang itinatago mo. Nagbabayro ka, Tito Zhao. Anong tinatago-tago? Wala naman. Hindi naglalaro ng baraha, di ba? Ganon ba? Ako ang gayo'y parang isang basagulero lang na nakagawa ng gulo. Hangad ko na kayo, Tito Zhao, at tawarin at palipasin ito, di ba? Gago ka bata, may lakas ka ng loob. Pero ngayong araw, hindi ako naniniwala. Na si Chen Fulin, dahil lang sa isang sekretarya mo. Wala ka nang pakialam sa batas. Inayante ko rin yan. alam mo by Hindi siya sinaktan, di ba? Ako. Zhao Juming. Lumalaki na pala ang tapang mo. Nangahas galawin tao ng Fubei Group, 2 pa kayong umatake sa isa. Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi. Pero parang todo. Sinabi ko, ako ang tumalo sa kanila. Ikaf? Galing mo. Gino Wang Chen. Si Chen Jibai. Isang maliit na sekretarya siya sa tabi mo. Para sa kanya, bibiliin mo ang kumpanya naming Penglay? Medyo sobra yata. Bukod pa dito, ang sekretarya nyo ang unang nanakit. Tinulungan lang namin kayo na disiplinahin siya. Bakit kailangan umabot sa ganito? Anak ako ni Chen Fulin. Kailan pa naging tama na apihin ako ng mga di kilala? Si Chen Jibay pala talaga ang anak ni Chen Fulan. Ano? Ang anak nyo, ano? Si Chen Jibai, takapakmana ng Fubei Group. Paano nangyari yun? Sinigurado ko na ito. Si Chen Zibay ay isang sekretaryo. Saka. Malinaw kong narinig si Zhang Chanting tawagin siyang Sekretaryo Chen. Tama ang sinasabi mo. Isa akong sekretaryo. Pero aling batas ang nagsasabi na bawal maging sekretaryo ng sariling ama. Chen Jibai, Ang duwag mo, ang walang hiya mo. nilalang mo ako. Tumahimik ka. Sino nagsabi na targetin ang tagapagmana ng Fubei Group? May lakas ka pang laitin. Papaluin kita, bata. Oh, huwag niyo akong intindihin. Ituloy niyo lang. Huwag na kayong mag-awat. Tay, tama na. Kung magpatuloy ka, magkakaroon ng concussion siya. Bakit tumigil ka? Pagod ka na, BA? Tama na,
Tay, tama na. Kapag itinuloy mo pa, matutuluyan na ako. Tay, Bakit tumigil ka? Pagod ka na ba? Ah. Chen Xiao. Chen Chong, tingnan Montag. Alam mo, normal lang naman na magbiruan at mag-away ang mga bata. At saka, pinagsabihan ko na siya kanina. Nakatulong tumapawi ang galit ni Chen Xiao? Nagbibiruan lang. hindi naman siguro. Kanina lang, inapaluhod na ako't pinapadaan sa ilalim eh. Mukhang kung hindi ko sinusunod. Makakalabas ba ako ng pintong to? Naku, paano naman yun? Noong huli mo ngang pinagsabihan si Peng. Itong ulo niya, hindi pa rin gumagaling. Aya kung ano-ano na lang ang nasasabi. Kaya sana, unavain Montag na lang. Pinapangga ko kao. Sa susunod, hindi na maglalakas loob ang batang ito na guluhin si Ginoong Chen. Halika rito. Ginoong Chen. Oh, lumapit pa ng kaunti. Umupo ng nakaluhod. Itama mo ang yulo mo. Gustong-gusto ko nung una, yung pakiramdam na wala kang takot. Di ba napakayabang mo? Tama ang sinasabi ni Ginoong Chen. Uy. Hindi masama. Mas matiisin ka kaysa sa anak mo ay ang ama at ang anak. Ang loyo naman ng pagkakaiba. Ano Peng Taytayasin Keo? Hindi ako papayag. Ano kung anak ng pinakamayaman? Anak ng pinakamayaman din tao, at ang tao kailangang sumunod sa batas. Kung sinaktan ako ni Chen Zibay, dapat siyang makulong. Anong meron kung anak ng pinakamayaman? Anak ng pinakamayaman ay tao rin. Kung tao ka, dapat sumunod ka sa batas. Kung sinaktan ako ni Chen Zibay, dapat siyang makulong. Kahit si Hari ng Langit ay walang magagawa. Kung si Chen Fulin ay mag-abuso ng kapangyarihan, I expose Keo siya. Ipaalam sa buong bansa para sabay-sabay siyang laiti. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Kung hindi dahil sa'yo, Bakit kailangang magpakumbaba at linisin ang gulo mo? hindi sapat na magulo dito. Walang problema, Zhao Uncle. Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Zhao Peng. Sino bang anak ang exempted sa pagsunod sa batas? Hindi ba? Bukod ba rito, ganito rin siguro ang iniisip nyo. Kung hindi, bakit nyo patinitis ang lahat ng ito? Chen She, sinaktan Montag si Xiaopeng. Totu pa rin iyon, hanggat si Chen Xiao. At saka si MR Chen, maawa na sana sa amin, bigyan ng pagkakataon ang Penglay. At tiyakin na ang Fubay Group at Penglay ay patuloy na magkakaroon ng matatag na relasyon. Sigurado akong pipirma si Xiaopeng. SA Kazunduan. Kaya pala nandito para makipag-bargain sa akin. Ha? Ano sa tingin nyo? Ikaw na ang magpasya. Kung okay sa'yo, okay na rin. Sabi mo hindi pwede. Andito naman si Papa para sumalo sa'yo. Sanyo Shen. Ano sa tingin nyo? Siyempre, ang pagpalo ay pwedeng maliit o malaking bagay. Sa tingin kayo, Ayaw mo manatili sa kulong na ama. tahimik ka. Zhao Uncle. Nitong tinatakot ako. Hindi naman, hindi naman. Kayo naman. Ito ay na maayos na palalang. Sa tingin ko, dahil matalino si Ginoong Chen, sigurado maintindihan niya ang pakinabang at talo dito. Naintindihan kayo. Abi AKOSA inyong anak ako ng pinakamayaman. Kung anak ng pinakamayaman, makulong. Ang mga tsismis sa lipunan. Hindi ba kami ng tatay ko ang babanatan? Ang mga tsismis sa lipunan. Hindi ba kami ng tatay ko ang babanatan? Tama. Kapag kausap si Ginoong Chen na matalino, ang dali-dali lang, isang banggit lang, naiintindihan na, hindi gaya ng anak ko, napakabobo talaga. Nainggit ako kay MR Chen, may anak siyang sobrang talino, si Chen Jr. Sigurado, ang feature white group, pag nasa kamay ni Chen Jr., mas magiging makulay pa ito. Sige na. Kung magpapalakas ng loob, lumabas na lang. Wala akong oras makinig sa sinabi mo. Ang ibig mong sabihin, Naintindihan ko na. Pero, hindi ako pumapayag. Gino Chen, kahit hindi mo isipin ang sarili mo, dapat mo pa rin isipin si Gino Chen. Kung makulong ka, ang mga shares ng Fubay Group, mawawalan iyan ng bilyon-bilyong kita. Sino nagsabi sa iyo na sigurado akong makukulong? Dala mo ba ang kailangan ko? Ito, ano ito?
Buksan mo na lang para malaman mo. Ito. Paano nangyari ito? Paano ka nagkaroon nito? Ganito dad, huwag ka munang mabahala. Puntahan si Uncle Yang, hanapin si Zhang Chunting. Sabihin suriin ang empleyado sa Fubay branch. Ang pangalan niya ay verify ang bank at transaction records nitong mga nakaraang taon, lalo na kung may koneksyon sa isang kumpanya, Panglay Trading Company. Anong ibig sabihin nito? Si Zhao Eng at ang tatay niya ay stockholder ng kumpanya. Ang kumpanya nilang Penglay at ang branch natin sa Fubay ay matagal nang may hindi tamang transaksyon sa negosyo. Malaki ang halagang sangkot. Hawak natin ang ebidensya nito. Siguradong hindi basta-basta kikilos ang pamilya Zhao. Sige. Naiintindihan ko na. Mauna ka nang sumuko sa presinto ng ang natitira pang usapin, ako na ang bahala. Sige, alam kayo na. Basta pumirma si Zhao Peng sa kasunduan. Ang bagay na to, kaya kong palampasin. Opvide Montag. Pilingin ang katarungan laban sa wala problema kung kapasok sa kulungan. Pero kayong mag-ama, Sa kulungan din magtatapos ang buhay. wala akong pakialam. Chen Jibai. Ang lupit mo. Halika. Pirmahan Montag, 2. Halika, pirmahan. Zeno? Ekeo, Ayoko. bakit naman ha? Hinampas AKO and Ichin Jibay. Kailangan KO pa bang pimirma? Bakit? Dahil ako ang tatay mo. Kahit tatay kita, hindi ako pipirma. Pipirma kabi, hindi. Te. Ngayon, anak mo ang inaapi. Hindi tutulungan ang anak magsalit. Yung siko mo ba ay palaging kumakampi sa iba? Dahil ba sila pinakamayaman? Kaya kumakampi ka sa kanila? Mas mahalaga ba sa'yo? O mas mahalaga ang anak mo, mahal kita. Sinabi ko na sa'yo. Pinayagan kitang magdesisyon. Dahil lang sa isang babae. Nawala ang kumpanyang ito. Gayon, kung gusto mong Hindi hindi magpalipas ng buhay sa pirmahan mo na lang ito. Tay. Di ba, sinuntok lang ang isang tao? Magkukulong lang ng ilang araw, hindi ako takot. Sa araw na ito, anuman ang mangyari, sisiguraduhin kong siya makulong ng ilang araw. Kung hindi, hindi ko matanggap ito, Sage. Gusto ko talaga si Zhao Peng na ganitong ugali. May prinsipyo. Sige na. Maghang ganito. Ang kasunduang ito, hindi na kailangan pang Chun Jibay. Ano bang ikinatutuwa mo? Paglabas ka o Hahanapin din kita, ayusin kita. Chin Xiao. Turuan ko siya ngayon, Keo. Maghintay pa ng ilang araw. Tingnan mo ito ng maayos. Ano ito? Kung ganun lang sana, ilang araw lang ako maghintay. Mga bagay na ito, kung ibibigay sa Fubei Group, Pulis na ang bahala. tayong dalawa, wala na talagang pag-asa makalabas pa habang buhay. Hindi. Paano napunta sa kanila ang mga ito? Kailangan pasalamatan si Peng na nagpakita ng lakas ng loob laban sa Dinala si Liu Saixin. Kung hindi, mahirap imbestigahan ang Fubei Group. Mahabang proseso sana iyon. Ikaw anak na salbahe, bakit kita pinanganak? Oy, tama na, Teo. Tama na, Pipirma AKO. Nayan na. Sige na. Dahil napirmahan na ang kasunduan, wala na kayong problema. Umalis na kayo. Ay naku. Pakuvi, ayusin kita. Tika, Papa. Paano si Yunsi? Papa. Anong gagawin ni Yunsi? Anong oras na, iniisip mo pa rin siya? Hindi mo mapigilan ang sarili mo. Pakuvi, puputulin ka o yan, zumama ka? Sandali lang. Mr. Chun, KO. Mag-ingat kayo sa daan. Tara na, ay na, dahan-dahan ling. Jibay. AKO. Anik. Hintayin kita sa labas muna. Anoing Maron? Jibay. Alam kayo, nasaktan ka sa nangyari nung huli. Pero si mama ang nag-ayos ng date. Wala akong alam. Nangangako rin ako, hindi na ako makikipag-blind date ulit. Dahil sa 4 na taon nating pinagsamahan. Pwede bang? Chin Jibay.
Ano bang nangyari sa'yo? Hindi pa magaling sugat mo. Bakit bumaba ka ng kama? Nag-alala lang naman ako sa'yo. Sabi niya Clochen, nasa police station ka. Akala ka makukulong ka. Kaya dali-dali akong pumunta. Ikang AKO na. Makulong paano? Eddie, Iyak ako sa mga pulis. Sabihin ko sa kanila na hulihin ako. Para samahan kita. sino siya? Ah. Siya yung ex ko na sinabi ko sa'yo dati. Chu Yunshi. Sinabi ko na sa'yo no. Klaro na yun. Wala na talagang chance. Impossible. Jibay. Dahil BA daddy. Ako nakipaghiwalay, kaya BA. Sinadya humanap ng ganito. Peak kong girlfriend para anong peaking girlfriend? Sasabihin ko sa'yo. Ako si Kuyazibe. Tune na girlfriend. Sige na, huwag ka nang ako ang mag-ayos nito. Chu Yunshi. Hindi kailangan maging ganit. Ang gusto mo lang naman ay pera. Hindi tao. Sino mang magbigay ng pera sa'yo, sasama ka. Ako, iba. Mas mahalaga sa akin ang damdamin. Kaya tayong dalawa. Magkaibang mundo. Naintindihan mo ba? As siya? Paano ka sigurado na hindi siya para sa pera? Luo Shuero. Hindi niya alam na ako ang batang mayaman ng Fubay Group. Ano siya magiging interesado sa pera? Ano? Ikaw ang batang mayaman ng Fubay Group. Ikaw na ang batang mayaman ng Fubay Group? Ayos ka, Chinjibay. Nilihim mo pa sa akin. Ikaw na loko. Kapitayan kita. Tama na, tama na. Bumalik na lang tayo para mag-usap. Tara na. Ako ba talaga ang may mali? Kanganan. Unahan ko na kayong bati. Magtagumpay ang kooperasyon ng pamilya Chen at Lu. Tagumpay ang kopesyon, Ginong Chen. Maganda ang naging kooperasyon natin ngayon. Hindi lang nito natulungan ang White Group sa kanilang problema. Pero natulungan nito, Malaking desisyon sa buhay niya. mapapanatag na kami ng nanay niya. Masaya rin ang papa ko. Sabi niya, sana sa New Year ngayong magkasama kayong dalawa ni Zibay na bumisita. Ay, ang ganda naman niya. Talaga? Kailangan kong mag-isip kung anong regalo ang dadalhin. Dapat mo talagang pag-isipan yan. Ayoko na mga shares o mansyon at kung ano-ano pa. Macedong cheesy. Ano ba ang gusto mo? Ange gusto kao. Baka hindi mo kaya ibigay. Huwag kang mag-alala. Ang aming kumpanya, Ang pinakamayaman sa bansa. Walang regalong hindi namin kayang bilhin. Ganun ba? Paano kung sabihin ko? Ang gusto ko ay yung bote. Na sikreto niyang. Nasaan ang 3 milyong alak? Ito.